dapat malaman ng taong bayan, mga kapatid. Ka Eric Celis, mga kababayan ko, na bokya sa planong gawing rally. Nabalitaan nyo ho sa akin kamakailan lamang, mga kababayan ko, mga nakaraang buwan, na merong hong isasagawang kilos at kilos protesta at malawak ang kilos protesta, itong sila Ka Eric Celis at ang maraming grupo pa sa Bulacan. At ito ho ang nangyari, mga kababayan. Pagkatapos ho, mga kababayan ko, ng ating pagbabalita, naglabas ho ng video itong si Ka Eric. At ang kanyang panawagan, mga kababayan, i-debunk ho natin, mga kapatid. Panoorin nyo muna tong video na to bago natin bigyan ng hustisya lahat ng dapat magkaroon ng hustisya dito. Ito, yung video na to, mga kababayan. Mga kababayan, ito po si Ka Eric at ako po ay naririto sa isang paliparang panghimpapawid. At ako po ay nananawagan. Ayan, nananawagan ha. Sa ating mga kababayan para sa darating na Biyernes, September 5. Bangon Sambayanan. Yan po ang panawagan natin. Tignan mo, bangon sambayanan daw. Hoy Ka Eric, anong babangon sambayanan? Matagal na kami nakabangon. Kasi sama-sama kaming babangon muli. Di ba Ka Eric? Tigas no? Bangon sambayanan. Sambayanan? Tingnan mo. Tingnan nyo nangyari ngayon. Over the country at saan mang bahagi ng ating bansa na may public plaza, may municipal hall. May public plaza, municipal hall daw. May municipal plaza, may public place. Lahat ng mga mamamayang Pilipino na nagagalit. At mamamayang Pilipino daw na nagagalit. Klaro ha, klaro. Sinabi niya yon, mga kababayan ko ha. Mamamayang Pilipino na nagagalit daw kay PBBM. Sige, tuloy natin. Tuloy mo. Sobra pong naiskandalo. Sobrang naiskandalo. Pandarambong at pangungulimbat sa kabanang bayan. Ito ha. Si Ka Eric po ay nananawagan bilang volunteer. Volunteer ha? Ang kapal 100,000 ang sinasahod sa gobyerno. Na hindi na po natin antayin na tayo ilugmok at tuluyang ilubog ng gobyernong Marcos na ito sa ating mga mamamayan. Sa Biyernes po, lumabas tayo September 5. September 5! Today is September 5! Ano nangyari? Sa Manila po, sa EDSA Shrine po tayo, alas 11 ng umaga at alas 6 ng hapon. Volunteer po ito lahat. Volunteer ha? Mga kababayan, 3 days before nilabas niya itong video na to, hindi ko lang nilabas sa inyo because inantay kong mag-September 5 para butatain tong tao na to. Walang pumunta ni isang tao sa EDSA! Alam mo, Ka Eric, anong merong rally? Yung rally na anti-Sara! Anti-Sara, nandoon lahat. Andun sa EDSA People Power Monument. Wala dun sa EDSA Shrine. Ka Eric, napahiya ka na naman dito. Pasensya ka na, Ka Eric ha. Masyado ka kasing magaling eh. Sabi mo, di ba, lahat ng galit kay Bongbong Marcos, puro vlogger mo yung nandoon eh. Di ba, puro vlogger mo yung nandoon. Di ba? Walang dumating na tao. Puro mga vlogger mong buraot. Nasa EDSA ngayon, mga kababayan ko, yung mga vlogger na buraot. Walang taong galit. Shoota. Pumunta kayo ng EDSA mula kanina, i-check ninyo. Sino ang nandoon? Napakaraming vlogger. Vlogger na buraot. Diyos ko. Magdala ng sariling placard, magdala po ng pang-ingay, at sa lahat ng mga makakakita at makakarinig sa video na ito ni Ka Eric. Sino ka ba para pakinggan? Di ba?
Sino ka para pakinggan ng taong bayan? Feeling entitled no? O ano nangyari? Sa lahat na makakakita ng video ni Ka Eric, o may nagpunta ba sa EDSA ngayon? Ha? Seryoso, may nagpunta ba sa EDSA ang tao na galit kay Bongbong? Wala. Ang nandoon lang mga kababayan ko, vlogger na buraot ng GCash. Di ba? Tandaan natin mga kababayan ko. No, tandaan natin, wala pong taong galit sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa inyo, sandamakmak na. Oh, sabi ni Rex Adventure, tama, mga buraot na vlogger kasi nanguhutot sa mga OFW. Hindi ako nagsabi niyan ha. Si kapatid na Rex ang nagsabi niyan. Ayan o, mga kababayan o. Oh. Puro buraot ang nagpunta doon eh. Hindi naman rally eh. Yung bakla nga na si Mamaw Dispenser, milyon ang dinispalto eh. Si Mamaw the Dispenser. Di ba mga kababayan? Tuloy. Ahon na po ng pagkakaisa at pagtindig ng sambayan ng Pilipino. Sobra-sobra na po. Hindi lang bilyon ang ninanakaw, kundi trilyones na. Ha? Alam mo, nagulat ako dito sa revelasyon mo ah. Pucha, trilyones na daw po ninanakaw sa taong bayan. Maniniwala pa ako sa billion o million projects eh. If we say trillion, sino ba una nagnanakaw ng trillion? Di ba si Duterte? Alam mo, nasyak ako dito ha. In fairness, very confident siya magsalita. And sinasabi niya na trilyones na po ninanakaw sa kaban ng bayan. Huy! Fake news ka, no? The issue is billions, million, not trillions. Maybe yung yung hinahangaan yung tatay na si Pilantod na si Duterte, yun, trilyones ang inutang. Hindi makita kung nasaan. Trilyones ang inuutang, fake news, di ba mga kababayan ko? Kung trilyon na nawala sa bayan, bagsak na tayo. Di ba? Tuloy. So sa lahat ng sambayan ng Pilipino na hindi na po kayang tiisin ang ganitong uri ng kalapastanganang ginagawa ngayon ng gobyernong Marcos kasabwat si Romualdez. Sabay banat, utang daw ay ninanakaw daw trilyon, fake news. Ang pinag-uusapan lang sa Senate Congress ba? Ang pinag-uusapang budget ba doon na nawawala sa Ghost Project ng mga sabi nila sa DPWH, trillion ba? Hindi po trillion. Million lang. There is 100 million, 120 million. But alam naman natin na hindi pa natin napapatunayan, kaya ito mga kababayan ko is sinasabi ho, trillion. Si Escudero nga, pork barrel 142 billion, not trillion. Mga kababayan ko. Kaya ho yung san nyo nahuhugot, san lupalop nyo ho ba nahugot, yung sinasabi nyo ho dito na trilyon ng utang, trilyon na ninanakaw. Sabay banat ho kayo, kaya sa mga galit ho kay Bongbong Marcos, sa Martin Romualdez, aayain nyo ho mag-rally, ang tawag ho dyan is brainwashing. Di ba mga kababayan? Yan ho ginagawa nila, tuloy. Sila po ang pasimuno ng punot dulot ugat ng kung bakit nanumbalik po ang tinatawag na monumental restoration. Ayan na naman tayo, banat na naman ng ugaling aktivista. Monumental restoration, mga kababayan ko, idolism ang tinatawag niya doon. Inaka na naman tuloy. Of plunder and corruption in government at wala ng ibang dapat singilin at sisihin kundi ang pananatili ng gobyernong Marcos at Romualdez na naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng mga mandarambong at mangungulimbat sa kaban ng bayan. Tanong ko lang kay Ka Eric, bakit nung panahon ni Duterte di ka naggagaganyan? Sa panahon ni Duterte, talamak at lumaki ang trilyong pisong utang na kagaya ng sinasabi mo. Tama ba ako?
Bakit hindi mo tanungin si Pulong na merong 51 billion na pondo sa flood control at nilaan sa DPWH? Yun, literal na corruption. Bakit hindi mo tanungin yung kampo ninyo kung nasaan yung pera ng taong bayan at hindi yung mga yon, mga kababayan ko? Hindi yung sasakyan mo, makikiride ka sa issue, magtatawag ka ng rally sa EDSA, tapos mapapahiya ka. Anak ka ng pusang inang ireng, oo. Antindi mo, pre! Tuloy. Sapagkat kinukonsente ito ng gobyerno ni Marcos kasabwat si Romualdez. Ano? Kinukonsente ni Pangulong Bongbong Marcos ang ugali na ito kasabwat daw si Romualdez. Number 1, i-debunk natin. Tingnan nyo mabuti itong explanation ko, mga kababayan. Mapapahiya to si Ka Eric sa akin. Pasensya ka na, Ka Eric, ha? Number 1, sino ang binabangga ni Bongbong Marcos ngayon? Mga kababayan ko. Sa pag-iimbestiga niya, hinahayaan niyang imbestigahan niya mga flood control. Di ba number 1 ng mga kongresista? Mga kababayan. Sino ang tatamaan sa mga kongresista? Mga kababayan ko. Yung mga tao na nakasuporta sa kanya. Higit pa doon, tatamaan yung House Speaker na pinsan niya, mga kababayan ko. Yung ginagawa ba ni PBBM na to, pagtatakip ba sa mga magnanakaw sa pondo ng taong bayan, mga kababayan ko? Sagutin ko ho kayo, hindi. Dahil kahit sino, mga kababayan ko, once na tiwali ka, pinatunayan lang ni BBM na haharapin ka niya, pananagutin ka niya, mapapahiya ka, at mapaiimbestigahan kita sa lahat ng ginagawa niyong pagnanakaw, lalo na pag ang Pilipino ang kawawa. Eh bakit nung panahon na to? Ito naman, bato ko kay Ka Eric. Total naman bokya kayo sa rally nyo ngayon. Tanong ko naman kay Ka Eric, eh bakit nung may 51 billion na issue si Pulong, hindi mo ginanyan? Hindi mo inusisa? Hindi mo inalam? Ba't hindi mo hinanap? Mga kababayan ko, bakit nung nagkaroon ng issue na ganyang kalaki na may nilaan na pondo sa DPWH na nagkakahalagang bilyong-bilyong piso, hindi milyon, mga kababayan ko si Pulong, eh bakit hindi mo inuusisa? Di ba? Dapat kung talagang ikaw ay para sa bayan, kahit sino pa yan, kahit kakampi mo man yan, kahit kakampi mo, kalaban mo, uusisain mo, gaya ng ginagawa ni Bongbong. O, ano ka ngayon? Ka Eric. Tuloy. Kaya ang mga Pilipino po pinapanawagan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa amang bahagi ng mundo, na mayroon po mga Pilipino, 1, 2, 3, 4. Walang pumunta ni isa sa panawagan mo. Di ba? 4, 5 tayo, kumuha ng pang-ingay, kumuha po ng sariling placard natin. Walang pumunta, huwag ka na magpilit. Kartolina, lumabas po tayo sa darating na September 5, Bangon Sambayanang Pilipino. Alas 11 ng umaga, may symbolic action sa EDSA Shrine, and then alas 6 ng hapon din po. Lahat ng mga mamamayang Pilipino... Lahat ha? Wala nga pumunta, vlogger nga lang na buraot. Gustong makilahok po at marinig ang ating pagtutol, pagkondina at pagkagalit sa malawakan at iskandalusong pandarambong sa kabanang bayan. Ayun no, pandarambong. Pero yung pandarambong ng kakampi niya, hindi niya hinatulan, no? Alam mo Ka Eric, bago ka pumukol sa iba, ayusin mo muna yung problema diyan sa hanay nyo. Tandaan mo, may mga kongresista may problema rin diyan, mas malaki pa yung 51 billion. Di ba mga kababayan ko? Lumabas tayo September 5. Ito po si Ka Eric na nanawagan ng volunteer participation. Volunteer participation. Diyan mo malalaman kung nagbabayad ba itong mga to ng tao o hindi eh. Kung may pupunta o wala eh. Ng bawat matinong mamamayang Pilipinong patuloy na nagmamahal sa ating bansa. Naku. At ayaw nating ang ating bansa ay tuluyang malugmok at malubog po dahil sa kapabayaan at katarantaduhang ginagawa ng pandarambong ng gobyernong Marcos at Romualdez. They're using the word tarantado. Ang pangit mo gumanap Ka Eric. Siyang naging dahilan kung bakit lumawak po ang pangungulimbat sa kabanang bayan. Oo, nako, pero nung panahon ng tatay nyo si Digong, yung kulimbatan ng pera sa mga project, tahimik lang. September 5. Ganun ba yan?
Alam mo ka Eric, payo ko lang sa'yo bago ka pumukol ng isang issue bato sa kabila, tignan mo muna yung bakod mo. Di ba lahat ng may problemang project ngayon, panahon ng tatay nyo, si Duterte. Panahon ng tatay ni Duterte, si Diskaya way back 2016. That was 2016 mga kababayan ko na nakatanggap sila ng sandamakmak na mga project mga kababayan ko. Sandamakmak na project ang natanggap nila. Nakita natin yun mga kapatid. And inamin ni Diskaya na way back 2016. Kaya nga na-shock si Senator Bato de la Rosa, di ba? Tapos mambe-brainwash kayo ng ganyan? Wherever you are, public plaza, municipal plaza, at sa mga municipal hall, at sa Manila po, dyan sa may EDSA Shrine. Naku! Alas 11 ng umaga at alas 6 ng hapon o ng gabi, magkita-kita tayo. Ito ay panahon ng sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Ano daw? Maraming salamat. Mabuhay ang mamamayang Pilipino. We have to redeem our country. We have to redeem our country. Baka pag nanalo si Sara, mga kabayan ko, we need to redeem our country. From the evil regime of Marcos and Romualdez. Panahon na ng pagkilos at pagtindig. Panahon na upang bawiin ang bayang Pilipinas sa pagsakmal ng mga mandarambo. Akala mo talaga, no, kinakawawa ang Pilipinas, no? Panahon na para bawiin ang Pilipinas sa pagsakmal. Sino bang sumakmal sa mga Pilipino? Mga kababayan ko, di ba't si Duterte ang nagpapatay ng napakaraming Pilipino? Yun ang tatamang termino ng pagsakmal. Ibig sabihin ng pagsakmal, kumikitil. Di ba, Ka Eric? At mga buayang politikong pinangungunahan ni Marcos at Romualdez. See you September 5, Black Friday protest. Bangon Sambayanan. Akala mo talaga no? Bangon Sambayanan. Paano babangon ng sambayanan sa inyo? Tanong ko lang Ka Eric. No? Kung puro kailangan paborang kayo. No? Yung ideology ninyo, bulok. No? Bulok. Tama ho kayo ng inyong narinig sa akin. Yung ideology ng mga to, bulok. Bakit ko nasasabing bulok, mga kababayan ko? Saan kayo makakita? Mag-aakusa ng ninanakaw na pondo ng taong bayan, trilyon. Eh di wala ng pondo Pilipinas. Lusaw na tayo kung trilyon ang ninakaw. Kada isang kongresista, kada isang mga kababayan ko. Di ba? Ibig sabihin, ganun kalaki. Ang korupsyon sa Pilipinas, trilyon. Fake news yun. Sabihin na natin, ang iniimbestigahan ngayon sa Senado at sa Kongreso, milyon, mga kababayan ko. Milyon, walang bilyon, wala rin trilyon. Iniimbestigahan pa lang. We cannot judge them without due process. But dito, mga kababayan ko, sa kilalang red tagger na to, kung makapag-red tag, akala mo naman, mga kababayan ko, totoo. No, tapos sabihin niya na panahon na para lumabas ang taong bayan, mga kababayan ko. Akala mo mauuto mo taong bayan. O ano nangyari? May lumabas ba sa EDSA ngayon? May pumunta ba sa inyo? May nakipagkita ba sa inyo? Meron bang lumabas na volunteer na hawak ay plaka nagsasabing ayaw nila sa Marcos? Meron ba ni isa? Ang meron ngayon sa EDSA, ano mga kababayan ko meron? Buraot! Nagtawag si Ka Eric ng buraot! No? Yun ang pinakamasakit doon, Ka Eric. No? Pasensya ka na. Kasi kahit iisa tayo na pinaglalaban ng noon, pero ngayon hindi na. Doon ako sa tama, hindi ako sa mali, mga kababayan ko. Yan lang gusto ko sabihin kay Ka Eric. Second, third, mga kababayan ko, no? Kung talagang ayaw na ng taong bayan kay PBBM, di sana lumabas ang tao ngayon sa EDSA. Pero hindi, mga kababayan ko Still, the majority of the Filipino people believes to our President Bongbong Marcos at hindi mo mananakaw yun. Mga kababayan ko. Kaya Ka Eric, kung kayo maninira, siguraduhin nyo. Di ba mga kababayan ko? Ako, payo ko lang to sa lahat ng mamamayang Pilipino. Bago tayo tumingin, bago tayo makinig sa kanila, pag-aralan natin yung sinasabi nila. Ako yung nagpapasalamat din sa mga taong nagtimbre sa akin ng mga plano nilang gawin. At nagpapasalamat din ako may social media, napakinggan tayo ng ibang mga kaibigan natin. Kaya na-intercept po yung ginagawa nila. No, mga kababayan ko.
Ako naman po, hindi naman po tayo mayabang dito pero tinitibag lang po natin yung mga kasinungalingan na pinapakalat ng ganun. Si Ka Eric, wala na hong pinagkaiba kay Maharlika kung manira. Diba? Chinang China. Diba? Kaya mga kababayan ko, maging mapanuri po tayo. Alamin natin na mabuti ba ang lahat mga kababayan bago po tayo maniwala ha. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe dito sa aking YouTube channel.